Transportation Office, ang hepe po, ASEC Marcus Lacanilao. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Si Ricky Rosales, live na po tayo sa DZXL, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa inyong programa, sir. Opo. ASEC, anong reaksyon ng LTO? Kasi, lumabas po ito sa mga report na kayo at ang SSS ay nangunguna po do sa listahan ng ARTA na may pinakamadami pong natanggap na public complaint, sir. Sir, unang-una sa amin, tinatanggap namin lahat ng mga ganyan. Bagkus kailangan namin mas doblehin pa yung effort namin para mas ma-reform ang ahensya. Pero kung mapapansin nyo, sir, yung sa amin sa LTO, pinakamataas nga kami pero pinakamataas din ang resolution namin. So ang ibig sabihin, yun pong serbisyo publiko para aksyonan ng mga reklamo, na-aksyonan po. Ngayon, kasi hindi natin maiwasan, sir, kumpara sa lahat ng ahensyang yan, may enforcement po kami. Kagaya ho ng PNP, ng NBI. Kami po ay ang nag-in-charge sa panghuhuli ng mga sasakyan, pati mga kolorum. Kaya hindi natin maiwasan, marami tayong nasasagasaan. Maraming nagrereklamo. Opo. So, tapos yung volume din po ng mga nagtatransact sa LTO, grabe, araw-araw. So, meron na dyan yung mga nagrereklamo na nasusungitan. So, hindi maiwasan, sir. Pero kaya ho tinayo ko yung i-report mo kay LTO chief para makapag-report po ang publiko sa amin kung ano yung mga complaint nila para agad po namin ma-actionan. Especially kung concerned po ay mga LTO employees. Magandang paglilinaw yun, ASEC, sa umpisa pa lang, no? Kasi para hindi kumbaga, matilt yung perspective din, mga nakikinig nanonood sa atin, na kumbaga hindi naman natatapos doon sa maraming reklamo, kailangan ding tingnan yung maraming natutugunan. Kasi parang ang ibig sabihin lang noon kasi sa dami ng concerns na bilang public agency, no, department na kagaya ninyo, natural, parang gano'n, naturalmente dadami talaga yung magko-concern. Opo. So, ASEC, ano ang pinakamaraming reklamo sa LTO? Parang among the many complaints, ano ho yung pinakamarami? Sir, bigyan ko po kayo ng example, no. Marami po kasi mga kababayan natin, siyempre, ang LTO po kasi pinagsisilbihan natin yung pinakakababayan natin na nasa laylayan at saka pinakamataas na antas ng buhay. Yes. So minsan yung pagbibigay ng information, sir, medyo hirap sila. For example, nagkaroon ho ng reklamo, yung tao kumuha po siya ng student permit. Na ang normally ho, ang student permit natin, ang kailangan ho ay valid ID or kung wala namang valid ID, at least kopya ng birth certificate. Yun kasi yung magbabalid doon ng kanyang pagkatao. Ang dala-dala po niya ay barangay clearance. Ini-insist po niya yung barangay clearance. So syempre, hindi ho uubra yun. Ayan, may mga reklamo pong ganyan. So may mga nagreklamo din na yung kanilang sasakyan may problema. Eventually nakita namin wala palang papel yung sasakyan niya pero inireklamo kami sa ARTA. So, yung mga ganung bagay naman, sir, kasi sa ang ARTA, sir, lahat ng reklamo tinatanggap. Yes. Kahit na yung mga bagay na hindi ka reklamo. Pero syempre, hindi namin pwedeng baliwalain yun, sir. Of course. Kailangan po namin doblehin yung effort po na para ma-reforma yung ahensya. So, yun yung mga, are you saying na ang pinakamaraming bilang ay yung mga, we can say mga petty concerns? Petty concern, sir. Tapos especially, nung last month, March, yung 2 months ago, yung March, may mga reklamo po dun sa, nagkaroon kami ng mga operations, yung mga motorcycle, yung mga loud pipes na mga maiingay na motorsiklo, pinag-uuhuli po namin yan. So hindi maiwasan na yung mga tao nagrereklamo na bakit hinuhuli motorsiklo nila, hindi nila naintindihan yung bawal sa hindi. So yun yung mga ganun po. Kaya mahirap po kasi may enforcement po kami. Kaya kailangan talagang doblehin pa. Kaya po nakatutok ako sa enforcement. May mga enforcer din po akong sinibak na sa serbisyo at kinasuhan po sa na administratibo at kriminal para po talagang magdire-diretso po yung reforma. Yung mga renewal ng lisensya, ng registration,
ano ho ang bilang niyan? Mga complaint tungkol dyan? Okay. Yung renewal po kasi ng driver's license, dalawa pong option. Pwede silang pumulta sa LTO, i-renew po nila, or pwede po nilang i-renew sa eGov app online. Yes. So hindi na po nilang kailangan pumunta po sa LTO. So wala na pong pila. Maaring may mga pila yung kumukuha ho ng student permit kasi kailangan sine-check po talaga yung tao kung talaga marunong na siya eventually. Kasi mag-upgrade yan from student to non-pro. Pero ganun pa man, sir, meron pa ring problema. Meron pa ring, especially in the province, kasi ang empleyado po ng LTO nasa 8,000 ho nationwide. So talagang hindi, ang masasabi ko, sir, merong mga latak pa rin na empleyado ng LTO. Kaya nga po yung mga may natanggal na ho ako from regional director down sa pinakamababa na empleyado. Opo. So, kumbaga, ang isa din kasi, yung eGov at saka yung personal, sigurado din kasi na yung concern, sir, yung sa pagpa-process din na minsan kahit yung pag-bug down ng internet, yung pag-access nila, sa inyo din pinupukol yan di ba? Kumbaga, Opo. meron naman kayong third party contractor tungkol diyan. Paano niyo ina-address yung ganon? Pinapaliwanag naman po namin. Usually, minsan may kagaya ng isang beses na nagkaroon ng brownout dun sa isang area. So talagang sarado yung wala kaming although may mga genset, hindi nila kayang i-sustain yung ng computer. So nagkakaroon ng mga delay ng mga 2 oras. So yun lang, minsan ganon, kaya minsan hindi na unawaan, nagrereklamo. Ganyan. Alright. So kumbaga sa kabuuan, sir, parang I'm thinking also na 'di ba ang isang solusyon dito talaga ay speed up or kumbaga i-refine, i-polish yung accessibility din talaga ng ating mga kababayan online and offline. So ano ho ngayon yung mga reform within LTO, sir, ASEC, na ginagawa niyo? Unang-una po yung reform ho online sa mga renewal ng mga lisensya sa True eGov app, pwede na po yan. Yung renewal po ng mga sasakyan, obligado po kasi na kailangan dalhin na talaga sa LTO yan. Or dalhin sa mga PMVIC para po ma-check yung roadworthy nung sasakyan. Pero hindi na po yan nagtatagal. Nagsabi nga ako, dati nga ho yung 30 minutes, yung 40 minutes na inspection, ibaba nyo yan ng mga 20 minutes. Kasi siyempre para hindi po naaabala ang tao. Ayun. Alright. So, tapos sa naman po, sa mga OFW po natin, nung bago ako pumasok, sinisingil ang OFW na 6,000 pesos to renew their driver's license. Ngayon po, ang binabayaran na lang nila is 500 pesos for the card. Nilibre po sa OFW, libre po yung mga medical nila at saka yung courier. So, ganun po yung ginagawa namin. So, dito naman po sa atin, ngayon naglabas tayo ng mga polisiya kagaya ngayon dahil nasa krisis tayo sa utos po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez. Nagbigay tayo ng window ng 3 months na yung maglalapse po ng April 30 ang kanilang mga lisensya, rehistro ng sasakyan, hindi sila mape-penalize. Bagkus, after 3 months, pwede nilang irehistro. Alright. So, kumbaga kung mapapaso ako, ngayon, pwedeng hindi ako hulihin. Opo. Kung halimbawa, syempre, sir, may mga kababayan tayo na medyo gipit pa, kailangan nilang mag-ipon, wala silang penalty, hindi sila huhulihin. Pero, tapos, go ahead, sir. After 3 months, after 3 months po, pwede na. Pero yung iba naman pong mga nakakaluwag-luwag sa buhay, pinakamaganda rin na irehistro na rin nila kaagad. Kung hindi naman mabigat sa part nila. So, paano yung pag-determine ng kakayahan? Kumbaga talagang ito, parang you just appeal, pero walang way para, huwag ka nang walang ganon. Actually, sir, kahit sino naman pwede. Pero ako lang sinasabi ko, kasi may mga kababayan tayo na maluluwag sa buhay, naka-afford nga po sila ng mga luxury vehicle, afford nilang i-rehistro yan. Tama. Okay, ASEC, samantalahin ko din lang pagkakataon kasi while viewing, listening sa iba pang mga media outlet, may isang nabalita tungkol dun sa fake
LTO office doon sa Pangasinan. Opo. Ano bang ano nyo Sa dyan? Malisiki. Oo, anong Opo. tingin nyo dyan? Ganito po, nagkaroon po ng report sa aming regional office, yung fake LTO office. Nasa loob po kasi ng baryo yan. Okay. Ngayon, inaksyonan po ng aming regional director, si Director Danny Martinez. Oo. Nag-coordinate po kami sa NBI at nag-case build up. Nag-execute po ng search warrant. So, nahuli po namin, in fact, asawa ho ng barangay captain mismo yon. Nahuli siya. Meron pa nga ho nakita ng mga counterfeit money. Yes. Nagpati pera, nagpiprint na rin siya. Nako. So syempre yung mga pobreng kababayan natin na nasa bukid-bukid, hindi nila maunawaan, lalo na asawa ng kapitan. Oo. Iisipin nila baka legit. Oo. So yun. So nakakulong po siya ngayon. Okay. So opo. Pero ang mas concerned ko dyan, kung paano siya naitayo, medyo maano siya, hindi lang kasi ito lisensya, hindi lang opisina eh. Kumbaga parang yun yung curiosity sa akin dun eh. Kumbaga okay, complete na ba yung naging investigation po ninyo? How did it come to that way? Ang ginawaan lang po niya, sir, kung bumili siya ng printer, nagpa-print lang ng tarpaulin at nilagay niya yun na district office daw yun. Oh, okay. Oo, yun. Tapos ginaya yung mga pinto-pintura. Kumbaga, Yes, sir. Ganun na lang po. Opo. Kasi alam naman niya na mga kababayan natin, yung mga nasa liblib na lugar, nasa bukid. So, iisipin nun, legit to, asawa ng kapitan eh. Tapos so ginawa. So, ganun lang kasimple. So, walang sabuatan ito sa medyo higher authorities. Wala po. Wala po. Kasi kaya ho, makikita ninyo, pati nga po pera, pinipeke niya. Oo nga. Alright. Sige. Naku, Asek, maraming salamat sa inyong panahon po ha, at saka information. Thank you. Assistant Secretary Marcos Lacanilao, Chief po ng Land Transportation Office.